para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita maghintay ka lang. At yun na mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong natuklasan ni Senator Marcoleta na ito pong isang netizen may hawak na napakadami pong Facebook page ay gumawa po ng isang fake news na kumalat po sa Facebook. Napakatindi po ng fake news na ginawa mga kabayan ay pinapalabas niya po na ito pong si Sergeant Gutesa ay pinilit po ni na dating Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta, pinilit lang daw po nila itong magsalita para magsalita laban kay Romualdez. Ito po ay ayon dun sa fake news na ginawa ng taong ito. Napakatindi po ng fake news mga kabayan, talagang ginawan pa ng parang letterhead. Tapos may, kala mo, galing talaga kay Gutesa yung salita Kumalat po ito at nag-viral. At marami po sa mga comment dyan, tinuligsa si Senator Marcoleta at si dating Congressman Mike. Nangyari po mga kabayan, sa research po na ginawa ni Senator Marcoleta, hindi lang po siguro sa research, talaga po pinahanap niya po ito, natuklasan po nila mga kabayan, yung ulupong po na gumawa ng fake news. At saka sa maang palad po mga kabayan, parehas pa po kami ng kulay ng sombrero sa picture. At kulay ng damit. Hindi, mas light lang tong damit ko. Wala pong ibang tinutukoy kundi ito pong taong to. Pangalan po niyan, ano pangalan niyan? Luis ba yan? Luis. Yari ka, Brad. Napanood mo ba yung interview ni Senator Marcoleta? Yari ka, Brad. Talagang hahanapin ka, Brad. Nalaman na yung phone number mo Nalaman na yung pangalan mo, pati yung address ng bahay mo. Tapos, ikakaila mo pa na hindi ikaw yun. Di ba? Dun yung sa IP address ng ginamit mong ginamit mong computer Sa internet mo yan, Brad. Yari ka, Brad. Nahanap pa na ni Senator Marcoleta. Bakit ka naman kasi nagpakita ng ganyang gumawa-gawa ng ganyang kwento? Diba? Tapos, ang batindi nun, binoost mo pa. Pinasukan nyo pa ng ads. Nalaman kung kailan ginawa yung fake news na yun, hanggang parang by range Tapos, pinasukan ng maraming ads ng boost. Para talagang mag-viral mga kabayan. Talaga pong halatang may kumakambyo po dito sa likod ng taong to patay tayo sa iyo, Brad. Sana hindi ikaw to, pero di ba? Yari ka. Hinahanap ka na ni Senator Marcoleta. Ayaw na rin kay Senator Marcoleta. Talagang yari ka talaga, sir. Di ba? Grabe naman kasi ginawa mong fake news, sir. Di ba? Pinapalabas mo na pinilit na pressure lang si Gutesa, pinressure ni Kong Mike at Senator Marcoleta. Napakatindi ng aligasyon mo Ginawan mo pa siya ng sarili niyang salita. Yari ka ngayon. Ito mga kabayan, ito po yun Panoorin po natin na yung pagsisiwalat dyan ni Senator Marcoleta kung sino po yung taong yan mga kabayan na gumawa po ng fake news laban sa kanya. Ito ba mga kabayan, panoorin po natin. Kahapon dyan, Opo. Ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Bako. Sinirculate ito across social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan,
Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari maraming sumusuporta. Marami nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, o yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, oh. Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Kilala mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nila hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlik Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, opo, ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-4, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. So, ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So, lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito, ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, po, kumikita sila dyan doon sa mga taong
na pagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob din, ho. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, ha. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan, Jen, ano? Ito ay ni loans magmula no October 24 hanggang October 29. So, talaga palang ano, no? Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat. Bamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-ship sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective.